Magandang araw kaibigan! Samahan niyo po akong muli para sa ikapitong kabanata ng Mapaglarong Puso. Pero bago natin ipagpatuloy, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. What? Paano nangyari? Mahal mo na ba siya? Ayoko sanang isipin mong nanghihimasok ako. Ang sa akin lang naman, payong kaibigan. Kung hindi mo pa siya mahal, mas mabuti pa sigurong dumistensya ka na sa kanya ngayon pa lang. Ikaw talaga? Dapat hindi mo binubuksan ang pinto ng basta-basta. Hindi mo ba naisip na delikado ang ginagawa mong iyan? Tumaas ang isang kilay ni Sarah sa ipinahayag na iyon ni TJ. May superhero complex pala ang mokong sa loob-loob niya. Nang makarinig kasi siya ng katok sa pinto ay hindi na siya nag-abalang tanungin kung sino ang nasa labas dahil nahuhulaan na niyang ito ang bisita niya. Alam niyang walang schedule ng game at practice ito ng araw na iyon. Kaya malaki ang posibilidad na magtutungo ito sa kanyang apartment. Hindi siya nagkamali sa sampantahan niya. Well, hello to you, Sarah. Kasabay ng sinabi ay niluwagan niya ang pagkakakawang ng pinto at tumabi siya para makadaan ito. Tumuloy ito sa loob at dumiretso sa kusina. Sinundan niya ito roon. Sa ilang beses na pagtungo nito roon, ay naging at home na ito sa kanyang apartment. Have you eaten yet? Tanong nito. Hindi pa. Hinihintay kasi kita. Well then, tamang-tama pala ang dating ko. Kagagaling ko lang sa bahay ng parents ko. Remember nagkwento ko sa iyo ang tungkol sa pasta ni Mama. Nag-uwi ako para sa'yo. Inaangat nito ang takip ng Pyrex dish na bitbit saka inilapag iyon sa counter. Pwes, ano pa ang hinihintay mo? I-serve mo na ang pasta, nakangiting sabi niya. Teka sandali, demanding ka masyado. Pakis muna. Bago pa siya nakahuma, ay nakalapat na ang mga labi nito sa kanyang mga labi. At tulad ng dati, hindi niya napigilan ang sarili na tugunan ng halik nito. Todo ang pagkakangiti nito nang sa wakas ay mag-angat ito ng mukha. May butter ka ba? Tanong nito at saka binuksan ang pinto ng refrigerator at sinipat ang butter candy niyon. Wala. Bakit? Nakalimutan ko kasi yung garlic bread sa bahay. Ang bala ko, gumawa na lang dito. Marunong kang magluto? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Wala sa hitsura nito ang marunong mangusina. Of course. Bakit parang gulat na gulat ka? Wala lang. Mabuti ka pa. You mean you don't cook? Ito naman ang nanlaki ang mga mata. Hindi. Nakakahiyamang aminin pero iyon ang totoo. Wala kasing dahilan para mag-aral siya dahil naroroon ang kanyang ina para magluto ng pagkain nila. Gayunpaman, ilang beses nitong sinubukan turuan siya, subalit sadyang wala siyang kahilig-hilig na magluto. Solo flight ka pero hindi ka marunong magluto? Anong kinakain mo? Anong ginagawa ng mga dilata? Magkakalid poisoning ka niyan, miss. Itinirik niya ang kanyang mga mata. Manakot ba? He grinned. Tara, sumaglit tayo sa supermarket. Bibili ako ng butter at bawang. Kailangan pa ba iyon? May tasty naman ako riyan. Tinatamad na kasi akong magbihis eh. Naka-shorts at t-shirt na pambahay lamang siya. Okay na yung suot mo. Naiiling na nangingiti na sumunod siya rito. Hindi sila nagtagal sa grocery. Pagkalipas ng 30 minuto ay nasa bahay na uli sila.
Sa kusina ito dumiretso at nagsimula ng magtrabaho. Mukhang kontentong-kontento ito habang hinihiwa ng pino ang bawang. Nakatayo lamang siya sa tabi nito, may ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood niya ito. Kahit nakikita na ng mismong mga mata niya, ay ayaw pa ring tumimo ng kanyang diwa ang larawan nito habang nangungusina. Hindi kasi bagay rito ang gawaing iyon. But in fairness, parang ekspertong-eksperto ito sa ginagawa nito. Maya-maya pa ay lumutang ang katakam-takam na amoy ng bawang at butter sa paligid. Ang bango naman niyan. May natustang tinapay ito at inilagay nito iyon sa plato. Kukuha na sana siya ng isa, ngunit tinampal nito ang kanyang mga kamay. Napalabi siya. Ngumisi naman ito at pinindot ang tungki ng kanyang ilong. Hindi pa nakontento, kinantalan pa siya nito ng mabilis na halik sa ilong. Nang matapos ito sa ginagawa, ay dumulong na sila sa hapagkainan. Pinagsilbihan siya nito. Ito pa ang sumandok ng pasta at nagsali ng juice sa baso para sa kanya. Naisip niya na kung ganon ng ganon ay baka mahirati siya rito. Mabuti ba iyon o hindi? Go on it, udyok nito, na tila sabik na malaman ang hatol niya. Sumubo siya ng lasagna at napapikit sa sarap nito. Hindi niya kailangang magsalita pa dahil batit niyang kitang-kita sa kanyang mukha kung gaano siya nasarapan sa pagkain. Sabi ko sa'yo masarap ang luto ni Mama. Hindi ka ba nababother? Tanong ni Sarah kay TJ. Tapos na silang maghapunan at kasalukuyang nagpapababa ng kinain sa sala. Nakabukas ang TV pero kapwa wala roon ang atensyon nila. Nababother saan? Balik tanong nito. Sa atensyon. Kanina sa grocery ay pinagtitinginan ka ng mga tao. Napansin mo naman siguro iyon. Nung una ay nakakailang, pero nasanay na rin ako ng tumagal-tagal. Kasali yun sa trabaho ko Kung sa bagay, siya nga pala, salamat sa pasta ha. Pakisabi sa mama mo, the best ang luto niya. Hayaan mo at sa susunod, dadalhan uli kita. Hinawakan nito ang kanyang kamay at pinadaanan ng hintuturo ang kanyang palad. Nakikiliti siya sa ginagawa nito pero hindi niya magawang bawiin ang kanyang kamay. Ang liit ng kamay mo, wika nito. Hindi maliit ang kamay ko. Normal ang size niyan. Ang sabihin mo, gigantic ang sayo. Tunay namang gahigante ang size ng kamay nito. Kung itatabi sa kanyang paa, ay hindi na siya magugulat kung matatagpuan niyang magkasing laki ang mga iyon. And so soft too, dagdag na sabi nito. Never been touched by laundry detergent kasi. Tumawa ito. Aba at pinagyayabang pa. Don't tell me hindi ka rin marunong maglaba. Hindi rin. Mula nang tumuntong siya sa Maynila, ay naging suki na siya ng laundromat malapit sa tinitirhan niya. Kawawa naman pala ang magiging asawa mo. Maghahanap na lang ako ng marunong sa gawaing bahay. Marami naman diyan. Good point. Take me for example. Marunong ako magluto, maglaba, mamalansya, mamalengke at maglinis ng bahay. Correct. I'm sure marami kang kalahi somewhere out there. Halata sa mukha nito na may gustong sabihin ito, subalit sa huling sandali ay biglang nagbago ang isip nito. What? Nothing. Go on. Nagpatuloy siya. Ang lagay ay hindi naman ako papayag na maging maid ng future husband ko. Kahit simple lamang ang pamumuhay namin, pinalaki akong parang prinsesa ng mama ko. At saka, hindi na uso ang plain housewife lang. Multitasking na ang kalakaran sa mundo ngayon. Ang kaso, wala ka namang alam na task na pwedeng i-multitask. Pang-aasar nito. Natameme siya, napahiya siya, pero pagkaraang mapalabi ng ilang segundo
ay sinuntok niya ito sa balikat, bagaman hindi naman malakas iyon. Nakakainis ka, ang yabang mo. Ouch! Tawang-tawang sabi nito habang hinihimas ang bahaging tinamaan niya. Hindi baling hindi marunong magluto, maglaba, and what have yous, maganda naman ako. Lalong tumawa ito. Yan ang gusto ko sa'yo. Hindi ka bilib sa sarili mo. But, hey, that's the spirit. Hindi lang maganda, masarap ka pang humalik. Iyon lamang at kinabig siya nito palapit para sa isang halik na nasundan pa ng isa at isa pa at ng isa pa uli. TJ knew he was stranding on dangerous water, but he just could not stop kissing Sarah. She tasted so divine and he was but human. For weeks now, he had been trying to avoid talking what he had with her to the next level. Hindi dahil hindi niya gusto ito. God, that was the farthest from the truth. He really liked her so much, he was afraid of her. Kaya nag-iingat siyang huwag lumalim ang namamagitan sa kanila. But he enjoying her company so very much, he couldn't keep himself from coming to her place and being with her. Iyon ang pagkakamali niya. Dapat ay tinantanan niya ito nung una pa lamang. Pero hindi niya magawang umiwas dito. Nasisihan talaga siya kapag kasama niya ito. Kahit wala silang ginagawa, kundi ang mag-usap at magkulitan, basta kapiling niya ito, ay gumagaan ang kanyang pakiramdam. Masyadong hectic ang kanyang buhay at masyadong toxic ang mga bagahe niya. And Sarah, well, she was his breath of fresh air. Ibang-iba ito sa mga babaeng kilala niya. She was so innocent, so open, so unpretentious, so lovable. Iyon ang problema. She was so lovable and he made a hard rule with himself that he could never fall in love again. Yet, here he was playing with fire by constantly being with her. And now, he was kissing her again like it was his last day on earth. Was he stupid or what? But he wanted her badly, so badly it hurt. Walang araw na hindi niya naalala ang gabing iyon. The hardest part about it was that he didn't have to wonder anymore if they would be together or not, because he knew for a fact that they were, and he wanted no crave to savor the experience again. What he wouldn't do just to be intimate with Sarah again. Subalit, alam niyang hindi maaari. He didn't want to ruin what they had. Batid niyang walang idudulot ang pagtawid nila sa label na iyon, kundi ang tiyak na pagkasira ng kanilang samahan. Hindi kasi niya kayang ibigay rito ang alam niyang hihingi nito sa kanya. Kaya naman, kahit ayaw niya, ay nag-angat siya ng mukha para tuldukan ang ubot na tamis na halik na iyon na pinagsasaluhan nila. Desidido na siyang tumigil, subalit pinigilan siya nito. Muling sinakop ng kanyang mga labi ang mga labi nito. Nag-angat siya ng mukha at marahang inaangat ang baba nito hanggang sa magtama ang kanilang mga mata. You know where this is going? Are you sure you want this? He asked, at tumango ito. Ang malutong na halakhak ni TJ ang gumising kay Sarah kinaumagahan. Naalimpungatan pa siya, kaya inakala niyang bahagi lamang ng panaginip niya ang narinig niya. Ngunit nang maramdaman niya, ang mainit na bagay na nakadagan sa kanyang hita, ay biglang nagmulat siya ng kanyang mata. Natuklasan niyang hindi siya nananaginip lamang. Totoong katabi niya sa kama si TJ. Noon niya naalala ang nangyari sa kanila nang nagdaang gabi. Ang mainit na halik na pinagsaluhan nila na nauwi sa mas mainit na tagpo. One thing led to another, at hayun sila ngayon. Oops, I did it again.
A soundtrack of the day niya. Nagsisisi ba siya? Kinapa niya ang kanyang damdamin at natuklasan niyang hindi. Dapat ba siyang magsisi? Siguro, pero ginusto na rin niya ang nangyari. Bahala na, saka na lamang niya papakaisipin ang tungkol sa bagay na iyon. Binalingan niya si TJ at sinundan ang tinitingnan nito. Ganon na lamang ang pag-iinit ng kanyang mukha nang dumako ang kanyang mga mata sa kisame at makita ang naging hudyat ng malakas ng pagtawa nito. Umaalog pa rin ang mga balikat nito bagamat bahagya na lamang. Napapikit siya ng mariin at saka tinakpan ng unan ang kanyang mukha. Hiyang-hiya talaga siya sa ginawa niyang pagkilos ay saka nito na malayang gising na rin pala ito. Kinababawan siya nito at tinanggal ang unan sa kanyang mukha. Pagkatapos ay dinampian nito na maagang halik ang kanyang mga labi. "Good morning," sabi nitong may nakakalokong ngiti sa mga labi. Nagbablush ang Sarah ko. "Bakit? Dahil ba nagkatotoo na ang pinapantasya mo? Here I am, in flesh and blood, alive and kicking, ready to please whenever you please," to Joe nito. Sa sobrang pagkapahiya ay naitakip niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Ano ba kasing malay niyang hahantong ito sa kama niya at makikita ang mga cut-out picture nito na idinikit niya sa kisame. Ang malala pa roon, karamihan sa mga napili niyang mga larawan nito ay iyong mga walang suot na kamiseta. Gustong-gusto kasi niyang tingnan ang pipis ng tiyan nito na markadong-markado ang hiwa ng mga muscles. Maingat na inalis nito ang kanyang mga kamay na nakatakip sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nakangising tinitingnan siya nito. Pakiramdam talaga niya ay unti-unti siyang nalulusaw dahil sa labis na kahihiyan. Satisfy my curiosity, will you? Which is better, fantasy or reality? I mean, ano ang masarap para sa'yo? Excuse me, hindi kita pinapantasya no? Mariing kailaniya. Nag-deny ka pa riyan, ayan ang ebidensya, malinaw na malinaw. Tumingala ito at inginuso sa kisame. Siguro gabi-gabi ay ini-imagine mo na hinahalikan kita rito. Saad nito at saka dinampian ng mga labi nito ang likod ng kanyang tainga. Hanggang saan kaya hahantong ang ganoong relasyon nila ng binata? Magbago na kaya ang isip ng binata pagdating sa pag-ibig? Sabay-sabay po nating alamin sa susunod na kabanata ng Mapaglarong Puso. Salamat po!